Alright, so gagawa lang po tayo ng reaction doon sa medyo matagal-tagal na no, naging usapin dito sa community ng Kalingap. Yun pong pinagbawal ni Val Santos Matubang yung pagko-content sa kanila Beyonce and sa family niya. Batalero, correct me if I'm wrong, if I pronounce it right, yung kanilang surname. And yung isa naman is yung mga suspension or warning na binigay ng Kalingap doon sa mga reactor nila, no? Na nag-content sa kapwa nila reactor and the rules na pinapa-implement sa kanila. Inulit ko po, ako po ay nagbibigay lamang ng aking reaksyon sa lahat ng aking mga video ginagawa at hindi po ito paninira, no? Base po ito sa aking pagkakaintindi. At kung ano man po yung inyong mga opinion at gustong sabihin, leave it on our comment section. Okay? Hindi po ito paninira. Ito po ay aking lamang opinion na nakabase sa aking mga napanood, narinig, nabasa at naintindihan. Okay? So, maaaring maging pabor sa inyong mga ibang makakapanood at merong hindi papabor, pero hindi po ibig sabihin nun, naninira po ako or nang babasyaw. No? It's my way of showing a constructive criticism, hindi po para manira. So, nililinaw ko lang po yun bago po tayo magtuloy-tuloy sa lahat ng aking mga gagawing content. Ganun po malimit. No? Magbibigay lang po ako ng opinion. Kung sa tingin ninyo, medyo salungat kung sa inyong pangunawa, share your comment on our comment section. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Islam po tayo, walang personalan. Okay? So, umpisahan po natin dito. Sa matagal ng request, no, simula nung pumutok yung issue ng paghihiwalay ni Kalingap Edu at saka ni Beyonce, marami na pong nanawagan na tigilan na po yung pag-vlog na i-content no, si Beyonce and the family. Okay? So, mayroong susunod, syempre, at mayroong hindi susunod. So, doon po sa mga susunod, walang problema. Diba? Dahil part ng kanilang rules siguro yon. So, susunod sila no, sa mga taga-Kalingap. Ang ano po rito is yung mga hindi member ng Kalingap or hindi sakop ng regulasyon o rules ng Kalingap. No? Yun po yung magkakaroon tayo ng medyo hindi pagkakaroon ng kaintindihan. Katulad po ng inyong lingkod, hindi po ako part ng Kalingap at hindi rin po ako part ng kabilang grupo, no, ng anti. No, ako po ay nagre-reaction lamang. No, nakikisaw-saw, higa nga. Diba? Pero hindi naman po para manira. No, hindi naman po para manira. Okay, ang unang comment ko po, if ever, no, may magko-content, halimbawa kay Beyonce o magagamit ng thumbnail, if it's not regarding about the issue of Edu and Beyonce, for me po, I think okay lang yon, no? Kasi hindi na ang pinag-uusapan dito yung lab team, eh. 'Di ba? Maliwanag na siya ay kay Kalingap. Magpapa-vlog siya kay Kalingap Rap, no? Kaya lang po, katulad nung case nila Dr. Love at Red Zane, 'di ba? Dahil si Beyonce right now, kumbaga ay may grupo na which is yung Guapa. Correct me if I'm wrong, tama ba yung pagkaka-analyze ko ng situation, no? And it's under Dr. Love. And as far as I understand, si Dr. Love po yung nag-scout kay Beyonce. Correct me if I'm wrong again, no? Ang nangyayari lang ngayon kasi parang ang ano kasi nito parang actually magulo talaga, di ba? Under pa rin si Beyonce ng Kalingap because hawak pa rin siya ni Kalingap Rap. Pero on the other hand, di ba, nandiyaran sila Dr. Love na sumusuporta din sa kanya. Di ba? So, kung ang content is about different like the charity ng grupo ni Dr. Love sa simbahan,
no? If ever na makikita man doon si Beyonce, which is hindi ko pa naman, wala pa naman tayong nakita na na-vlog si Beyonce doon, di ba? I don't think bawal yun, no? Para sa akin, para sa akin. And depende kung ano yung napagkasunduan. Okay? Kung part ng napagkasunduan talaga nila na exclusive si Kalingap Rab lang yung magpa-vlog kay Beyonce, then at umuo si Beyonce, then that's another story to settle. Pero as far as I understand and based naman doon sa ilang napanood ko, especially doon sa first charity vlog nila Dr. Love, wala naman si Beyonce doon. Di ba? Yung grupong guwapa lang yung nandoon dahil yung susuporta dito sa feeding program at saka sa pagpapagawa ng simbahan. Di ba? So, si Beyonce ba nandoon? I haven't seen any Beyonce on that vlog. No? Now, with the other vloggers like me, no? Kung naiko-content ko man si Beyonce, hindi naman talagang si Beyonce. Di ba? Yung istoryang nakapaloob, nakasama si Beyonce. No? Hindi lang naman ako nakapokus kay Beyonce. Kumbaga, tinitignan ko yung story na base doon sa kung ano yung tinatakbo ng sitwasyon. Diba? And if ever mabanggit si Beyonce, well, part yun para maintindihan ng viewers ko kung saan patutungo yung aking sinasabi, yung aking kwento. Di po ba? And hindi ko naman talaga intensyon, no, na i-vlog si Beyonce alone. Di ba? Kasi kumuha ako ng senaryo doon sa tinakbo ng vlog na yon at doon po ako nagpalawik. Okay? Now, in terms of thumbnail, of course, masasama siya sa thumbnail. Di ba? Kasi yung part siya ng kwento, ng istorya eh. Di po ba? And nababoy ba si Beyonce? Di ba? And yung sasabihin ko ba ay kapareho ng sinabi ni let's say, Kalingap Rab? Yung tinakbo ba ng content ni Kalingap Rab, same ba ng tinakbo ng content ko? Di po ba? Yun po ay aking opinion, no? Hindi po sa sumasalungat ako sa kung ano yung sinabi ni Kuya Bal, no? Hindi po sa ganon. Ang sa akin kasi dito, ano ba yung nilalaman ng kwentong ibinlog ko about kay Beyonce? Kapareho ba siya nung nilalaman ng binlog ni Kalingap Rab or ng other vloggers? Diba? Yung sitwasyon po, yung aking binlog, hindi yung nangyari. No? Ano yung sitwasyon na pinasukan nung pangyayari na yon? Yun yung sa akin. No? So, kung naiba-vlog ko man siya, because I saw something, I analyze, I react doon sa naging action nila doon sa vlog na yun. Yun yung sa akin. So, I don't think magiging dapat ipagbawal kayo. No? Yun yung sa akin. Na medyo sumalungat doon sa gustong mangyari ni Kuya Bal. No? I'm not a destroyer. I will not consider myself as a destroyer because binlog ko lang si Beyonce or the family. No? Hindi naman siguro. And bago ako, halimbawa, sige kikita ako normal yon. Bago ako kumita naman na si diba? Si Kalingap Rab dahil yung yung nangyari, no? Yun yung aking reactionan eh. Hindi naman yung kung ano yung vlog na yun. Hindi ko naman kinuha yun para i-play lang sa akin eh. No, inanalyze ko kung ano yung nangyari doon. So it's totally different content. Oo, nandoon yung mukha ni Beyonce, pero magkaiba po ng nilalaman yun. Yun po yung aking pagkakaunawa. Okay? And with regards naman doon sa suspension and warning doon sa mga vloggers ng Kalingap, yan po yung problema. Kasi noon ko pa naririnig yung rules ng Kalingap. And some of those na feeling nila ay dapat naging nabigyan ng disciplinary action or warning, nagiging question na po yan noon.
Ang ako lang, no, ang may share ko lang po, there's a rule and that rule should be implemented regardless of who you are, no? And the status of you in the community should not be a leeway, no, leverage for you para ma-exempt ka sa rules na yon, no? Kung ang rules is bawal mag-content ang kapwa ninyo vlogger, di ba? Follow it. Now, if that vlogger say something against you, di ba? Meron kayong parang pinaka-leader or pinuno, no? So, magsabi ka sa kanya na you need to rebut him because he says something against you na hindi totoo. Di ba? Kasi pinagbabawalan kayo na huwag niyo i-content yung isa't isa. Pero, di ba? Pero, kinontent ka, normal lang na mag-react ka. Pero before you reacted on that content against you, di ba? As a respect doon sa rules ninyo, so ask that the person who will help you or mayroong rights, no, para sumita sa ganung pangyayari. Para hindi po magkaroon ng conflict. And rules is actually good as long as it is implemented properly. No? Lalo na sa Kalingap, ang laki ng scope ng Kalingap eh. Diba, may nagcha-charity, may mga love team, marami. Ayun, si Kuya Bal, may mga product na ini-introduce. Di ba? So, kumbaga, yung magkaroon ng rules is way yan para makontrol yung community na hindi maglabo-labo. Eh, ang nangyayari kasi ngayon sa Kalingap community, yun nga, na vlogger to vlogger, no? Kalingap vlogger to Kalingap vlogger, okay, Kalingap vlogger against anti-Kalingap vlogger, no? And may katulad ko pa, si Sausaw, no? For me kasi sa akin, as long as nakikita ninyo yung punto ng mga vloggers, no? Na hindi naman siya yung tipong ng babastos, ng babalahura, and giving only his opinion, di ba? Take some consideration on those people. And isa pa is naka-public, no? And even halimbawa lang na hindi kayo pumayag, ayaw ninyong gawin yun because of your rules. And that rules doesn't govern. No? Kumbaga internal rules nyo lang yan. Hindi kasama yung rules ni YouTube. Di ba? Merong mga taong ang susundin yung rules ni YouTube. Okay? Hindi porke may rules kayo, yung mga hindi kasama sa grupo na yan ay kailangan mag-follow. Di ba? So, if you think that person violated the rules and the rules of YouTube, then give them strike. Di ba? Kung sakasakali lang, no, na may mga ganung mga katulad ko halimbawa, I say something against to any of the Kalingap bloggers or anyone from the Kalingap, then you think na mali yung ginawa ko and gusto nyo akong strike, and you have the ability to do it, diba? Halimbawa, merong notice sa inyo si YouTube na pwede akong strike din, be it, diba? Pero for me to not to follow yung rules ninyo, diba? I don't think makakasama or bawal, diba? Kasi internal rules nyo lang yan eh. Diba? And naka-public po yung mga videos ninyo. So, reaction is another way of creating your own content. Diba? Pumapasok sa fair use. So, if you think I violated that rules of yours and you have the right to strike me, if you have enough evidence to strike me, parang gano'n. Okay, hindi po ako nakikipag-talo ha. Hindi po ako nakikipag-away sa community ng Kalingap. Ako po ay nagbibigay lamang ng opinion ko base doon sa aking nauunawaan at naiintindihan. Tulad ng sinasabi ko, nagre-reaction po ako para hindi po makasira or makagulo sa community. Nag-share lang po ako ng aking opinion, no? Para malay nyo, makuhaan nyo ng konting idea and consider it. Diba? So, rules is good. Rules is good, especially sa isang community. Now, what happens if you're outside that community? As long as hindi mo ginugulo, hindi mo pinapalala yung sitwasyon,
you're not spreading fake news. Di ba? For me, it's okay. Di ba? And for those na nasa community at ayaw nyo doon sa nagre-reaction outside from your community, you have all the rights, no, para pagsabihan or i-call ang attention ni YouTube, di ba? As long as it's under fair use, I think anyone can do the reactions. Okay, yun lang po yung gusto kong i-share dito. Hindi po ako nangaaway or whatever. Okay? Gusto ko lang pong i-share yung aking opinion. So, yun lang po at hanggang dito lamang. Maraming salamat.